Kumusta po yan? Blessed morning, family. Blessed morning, family. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, once again, a blessed morning, family. A blessed morning, everyone. Hallelujah. So, we are live now here in Jaom na Cavite. Hallelujah. So, today, we will have our morning devotion together with our pastors and to all our family here in Chaom na Cavite. Hallelujah. So, yan. Before we start, hallelujah, we will have ano ka, pastor? Worship? Okay. Sige. Ayan. So, to those who's watching this live streaming, Dito ko mamaya pagkatapos para sali ka. hallelujah. So, we will have our 2 viewers right now. So, to those who's watching this live streaming, please share this live streaming, family. Hallelujah. So, through online, through live, nakatulong po tayo sa mga kakilala po natin. Kaya please, pakishare po yung live streaming natin. Hallelujah. Family Bing Karataw. God bless you, family. Hallelujah. As you're watching this live streaming, surely your life will never be the same again. Hallelujah. Praise God. Sige. Sino mag-start? Sino mauna? Ikaw wala ko eh. Ganun. Ikaw una. Okay. Opo lang ako. Opo, okay lang. Good morning, family. Blessed morning. Nabuhay. Ephesians verse 1:16. Sa Tagalog, hindi ako tumigil sa pasasalamat sa Diyos para sa iyo. Patuloy akong nagdarasal para sa iyo. Amen. Kung gagawa ko ng kung sasakaling kaaway kita, hindi ako magtatanim ng sama ng loob sa iyo. Amen. Kasi kung gagantihan lang kita, hindi kasi matatapos yung sabihin natin debate. Amen. Hindi matatapos yung usapan. Amen. Kaya ako na lang mag-a-adjust, ako na lang magpaparaya. Para matapos na agad yung problema, para masolusyon na agad. Amen. Para sa susunod, maunawaan mo rin kung bakit ko ginawa yun. Amen. May pinanghugutan to ah. May pinanghugutan ah. Ilang po sa akin. Masarap na ganun kasi yung puso mo, release ba? Ano yan? Yun lang po sa akin kasi po. Wag gumanti ka po sa kapwa mo, babalik din po sa'yo ng simple. Yes. May consequence talaga. Kaya ang sa akin lang, gumawa ka ng mabuti kahit gawan ka ng matama. Amen. Praise the Lord. Para bumalik sa'yo. Praise the Lord. Diyos nang bahala sa'yo. Amen. Yun lang po. Salamat po. Thank you, Jesus. Psalm chapter 37 verse 4. Take delight in the Lord. Take delight in the Lord, and He will give you your heart. This is Take delight in the Lord, and He will give you your heart desires. Tagalog, kaya mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay yung mga kamtan. Kumbaga, ilalagay ko lang yung sarili ko dito sa sitwasyon na sa verse. Kumbaga, kahit na may mga ganap sa buhay mo, nari, sa school, katulad ko, yung mga kailangan akong gawin, is pinipili ko pa rin muna na hindi sa Panginoon, kahit na alam mo, alanganin yung mga gagawin ko, mas unahin ko pa rin yung Panginoon kung sisimba. Ibalik ang balihado yung sa pag-aaral ng sa kapatid. Amen. Mas nag-enjoy po ako pag nandito kaysa sa school. Meron naman natutunan sa school kaso parang may kulang kapag nandito lang sa school. Parang hinahanap ako na May tukso doon. Okay lang din yun.
Pero mas ginugusto ko na nandito kasi parang Maganda masaya pag yung loob ko, parang wala akong doon, kaya mo na dinadala ko. Ano, parang wala lang, natural lang. Wala akong kailangan isipin kapag nandito ako. Hindi katulad ko pag nasa school lang, yung isip ko. Kaya kapag ganda, Ano masasabi mo sa ano natin sa mga viewers natin ngayon? yun. Kahit na maraming hadlang sa buhay natin na kung ano man na gawa ng kaaway, daanan lang natin yan, huwag na natin pansinin. Kumbaga, Amen. parang huwag mo nang ano, parang wala lang sila sa mga ano, buhay mo. Para matagumpay ang mga hamon sa buhay. Amen. Yun lang. Amen. Okay mo. Tayo ito. Blessed morning, family. Good morning, family. Tayo ito sa... Ito. Proverbs chapter 15, verse 1 to 2. A gentle answer deflects anger, but harsh words tempers. Kumbaga, at least Tagalog. Tagalog lang natin, mga Tagalog kung tayo dito. Ang malumanay na sagot, nakakapawi ng galit. Amen. Ngunit sa tagong marakas. Yun. Parang yung ano, yung Seri-seri. kumbaga kasi pag ano, di ba, kunyari tayo. Yung magaya nga din sabi ni Louie na kanina, na imbis na makipagsagutan ka, imbis na makipagsagutan ka, ano ka na Hindi ka na lang. naman, yun, abaan mo yung pasensya mo kasi sabi nga, di ba, ang malumanay na sagot, nakakapawi ng galit. Kumbaga yung daan, kunyari siya, sinisigawan ka na niya, tapos ikaw, wala ka lang, sumasagot ka lang ng maayos, diba? Marirealize niya yun. Marirealize ng tao na yun na, ba't ba ako sumisigaw? Ako sumisigaw. Tapos yung kaaway ko, ang ganda-ganda pa nung panagito mo sa akin, diba? Kumbaga doon pala na ipapakita mo sa kanya na, na yung, pag kailangan yung sagot mo talaga, hindi ka kumbaga, hindi ka makikipagsabayan sa sa mga masakit na salita, mga palitan ng mga salita na masakit. Kumbaga, unawain mo na lang dahil ikaw naman yung may alam. Alam naman natin na pag may pagsagutan pa talaga tayo, marami pang pwedeng pwede pang, mas lalo mang lalaki yung gulo. Kaya nga yun, sabi dito sa Proverbs 15:1, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng galit. Yun. Ano na talaga, kumbaga tayo, parang sa mga kaguluhan na mga nangyayari sa mga ano natin, mga sagutan, mga battle natin sa buhay. Yung, kailangan talaga natin maging kalmado palagi. Yun. Kumbaga huwag agad mag-react sa mga sitwasyon na tahimik ka lang, di ba? Kung papansin man nila yun sa'yo, di ba? Ibig sabihin mo, unawaan ka nila yun, hindi magagaya ka pa nila. Sa madali salita, mahalin ang kaaway. Yun. Mahalin ang kaaway mo kahit mahirap. Sisigawan niya ito. Talaga yung bumod. Diba? Kagaya yan, di ba? Hindi mo naman maintindihan, di ba? Sino ba naman, kung dati, nung hindi pa tayo, sabihan tayo ng gano'n, mahalin mo yung kaaway mo. Saan ba kapasabi talaga tayo? Hindi na. Ano yung buhay natin, anime, no? Gaganti ako, di ba? Gusto sabihin na agad dati, pero ngayon, meron na tayong mga alam na salita ng Diyos na natutunan talaga tayo mag-control sa mga ugali natin. Hindi mo tayo basta-basta nag-relax sa kung ano-ano. Sabi yung bahala na, kung galit ka sa akin, I love you, di ba? Sabi mo na agad. Kung galit ka sa akin, I love you. Yun lang talaga sinasabi ng Louie, kung mahalin mo yung kaaway mo kahit hindi mo naiintindihan sa ngayon, pero alam naman kasi talaga natin lahat, di ba? Walang patutunguhan yung away na yan, mga away-away na yan. Kaya kung ikaw yung mas nakakaintindi sa sitwasyon na pag-aaway mo, ikaw na lang yung tumahimik. Kumbaga ano mo na lang siya. Challenge yan Oo, sa'yo. diba?
kung ba, hindi naman kasi pwede magsama yung apoy sa apoy, di ba? Kailangan pag mayroong apoy, ikaw yung magiging tubig. Di ba? Kaya yun lang. Yun lang family. Ano yun sa akin na Proverbs 15:1, ang malamayan ng sagot ay nakakapawi ng galit yung sa tugong maras, puta hindi makakawali. So, kailangan na rin natin maging kalmado sa mga sa mga pagsubok natin sa mga buhay natin. Huwag na magre-react para mawala agad. Kailangan na talaga natin Timbang lang ito. Timbang lang talaga tayo. Kasi ang lahat ng sobra ay nakakasama. Amen. 27. Sa akin po ay, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. John 14:27. Sa Tagalog po nito ay, si Jesus ang daan. Huwag mapagabag ang iyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin sa bahay ng aking pastor. Sa may tulog ito. Ay, pala. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapang ibinigay ng mundo. Huwag magbagabag ang iyong kalooban at huwag kayong matakot. Yung sa akin, yung ipapasalamat tayo na binuot tayo sa mundong ito at saka kailangan talaga yung may peace of mind ka sa puso mo at saka Amen. yun, pasalamat tayo sa Panginoon na binuot tayo dito sa mundong ito na yung talagang nasa puso mo may peace of mind ka. Amen. Tapos hindi ka matakot kung anong mapagsubok sa buhay mo, trouble o ano. Huwag kang matakot o susuko, ano mo lang. Patunayan mo lang yung mabuti mong ugali. Pero yung may masama rin ugali, hindi naman yung perfecto lahat. Yun na lang. Salamat ako kay God na napunta ako dito. Yung may matutunan ka talaga. Amen. Salamat ka. George. Blessed morning, family. Blessed morning, family. Dito sa amin, Isang chapter 121 verse 10. Ito kasi mo, George. The Lord keep you from honor and watches over your life. The Lord will watch over you as you come and go, both now and forever. Sa Tagalog, si Yahweh ang siyang sa iyo, magigina sa mga panganib ng Pilipinas. Si Yahweh ang siyang sa iyo sa anak namin sa kanta na roon. Kitaan palagi siya nagpupante sa atin sa ibig sabihin ng pagkaan palagi kang magpasalamat sa kung ano meron ka sa mga bagay-bagay na natatanggap mo kay sa mga na
salamatan mo lagi yung ano, sa bawat oras na ano, pagbabantay sa iyo Ibaba. sa araw-araw, sa pagbahan sa pamilya mo. Palagi kang magpapasalamat. Dahil yung pagbabantay, talagang pag nag-pray ka, sigurat ano, sure na maligtasan mo pag nag-pray ka na. Ano, kahit sa espiritu at sa physical. Talagang basta palagi lang ang masalamat ng bigay na kalubigyan. Pagkalooban. Okay, so, praise the Lord sa blessing. Blessed morning, family. Good morning, Praise the family. Lord also to our viewers right now for watching. Praise God. So, sa akin naman, in 1 John 4 verse 16, sabi dito, we know how much God loves us and we have put our trust in His love. God is love and all who live in love live in God and God lives in them. So, ano lang dito is, alam naman natin na diba, mahal tayo ng Panginoon. Kaya Amen. nga, kahit nga yung tao, pag may pagkakamali, ayan, ang Panginoon andyan palagi yan. But, dito lang natin malalaman na iba kasi yung pagmamahal ng tao at saka sa pagmamahal ng Panginoon. So, but, pag yung tao na may Panginoon, dyan mo rin malalaman na hindi lang pang-religion yung ano niya, yung pagmamahal niya. So, kasi kung titingnan natin or iintindihin talaga natin, di ba? For example, lahat ng mga tao may religion. But hindi lahat ng religion nakapagbibigay sa iyo ng pagmamahal. Amen. Amen? So, ibig sabihin, kung yung pagmamahal ng Diyos ay nasa tao, baka yung sinabi mo kanina, na kahit pa na sasaktan ka ng isang tao or kahit pa may magawang mali yung tao, dyan mo malalaman sa sarili mo or sa sarili natin na dyan yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin. The moment na parang hindi ka mag-react ng pabalik sa Kanya, di ba? Ay, sabi nga ng Panginoon, kung batuin tayo ng bato. Bato ng tinapay. Ano ba yan? So, Pero gumanti pa rin naman yun, Pastor, no? Parang gumanti pa rin. Binato nga ng bato, binato mo rin ng tinapay. Eh, parang kasi, gumanti ka pa rin. Gumanti ka pa rin. Pero ang maganda doon is, ang ginagawa mo is, ang ginagawa mo sa kanya, kabaliktaran sa ginagawa niya sa iyo. Medyo So, maganda yung sa iyo. So, dyan natin malalaman na yung tao is nasa kanya ang Panginoon or nasa kanya ang pagmamahal ng Panginoon kasi hindi siya, kumbaga ba, hindi siya mag-interact or hindi siya mubalos. Gaganti. Hindi siya gumaganti ng kung ano, di ba? Kasi, like for example, ganito kasi, di ba? Di ba, pag may huwag din yung isipan namin, bahala lang ang Panginoon sa iyo, magabaan na ka, yung pangarang parang karma ka. Ano din yan, mali na prinsipyo din yan, di ba? Kasi parang gumaganti ka pa rin ng masama sa Kanya. Diba? Sa isipan mo pa lang. O, di ba? For example, yan. Ito sa atin. Sinasaktan ka ng wala pa kayong juwa, no? Or sa example, may isang tao. Kaya sino naka-experience yan, di ba? Lahat naman. Siyempre, ang sakit niyan. Amen. Amen. Sabi niya, no? Niluwi ah. Amen. So, ang sakit niyan. Paminsan-minsan nga, di ba? Ay, football. May mga panahon nga. Parang may pagdumot. galit. May galit ka, mapaisip ka. Parang sige lang, darating din yung araw na pagsisihan mo yan. Parang mga ganyan na interaction. But, ano pa rin yan? Gumaganti ka na sa isip. Sa isip pa lang, di ba? So, kaya nga, sabi dito, and we have put our trust in Him, is love. God is love, and all who live in love, live in God.
So, ang God is love. So, Amen. example din, may taong papanakit sa iyo. Diba? Hindi lang naman yan sa hindi, it's not all about sa natin, mga mahal o minamahal yan. But sometimes, ganito rin yan, kahit sa mga kasamahan natin o sa mga natin, may mga panahon talaga na para bang, di ba? Parang totoo naman, di ba? Na para bang, parang paano ka sa kanya, nasasaktan ka sa kanya, sa mga sinasabi niya, sabi kaya nga sabi ni Janine kanina na, and then sa ating mga salita talagang we need to be careful. Amen? Amen. Lalo na as we are mga servant tayo ng Panginoon, we need to be careful kasi talaga naman na sa salita lahat magsisimula, kasakitan, kapaitan, di ba? Pagdaramdam, lahat yan galing sa salita yan. Amen. Life and death is in our tongue talaga. Amen? So, Amen. yan, ang discouragement or maramdaman ng tao na masasaktan siya sa pamamagitan din ng ating mga salita. Amen. Amen? So, kaya nga, di ba sa atin, mararanasan natin yan na parang medyo maaalindan ka sa Kanya. Amen? But, hindi ganyan yung Panginoon. Kaya sa atin, as we serving God, we need talaga na yung pagmamahal. At talaga natin, kumbaga ba, yes, hindi naman sa dyan or akto-akto mangyayari sa buhay natin. Kasi yung buhay natin is process talaga. So, ang gagawin na natin is hingin natin na ang pagmamahal ng Panginoon. Amen. Talagang titira sa buhay natin, di ba? Kasi sabi naman dito, malalaman natin or if we, kung nagtitira tayo sa pagmamahal, that's the time na tumitira tayo or ang Panginoon nasa buhay natin. Amen. So, if we are living in loving each other, that's the time or that's the moment na masasabi natin sa sarili natin na ang Panginoon ay tumitira sa buhay. Amen. So, what is the use? For example, what is the use of religion, di ba? Kung wala namang pagmamahal dyan, hindi marunong yung tao pagmahal sa kapwa-tao niya. So, what is the use of that? Amen? Amen. Kaya, by the grace of the Lord, dito sa atin, it's not all about religion, di ba? It's all about loving people, loving God. Diba? Kung makikita natin, bakit may pupunta, pagkasusunod, mawawala naman sila. Iba naman, papasok, tapos, diba, kung makikita mo yan sa, kung isipin tutusin lang, physically or religiously na pag-usapan, pwede kang maapektuhan yan. Amen. But, kung mahal mo yung Panginoon, marunong kang umintindi sa ibang tao na sitwasyon. Yan, ha? So, yan. Ang pagmamahal ng tao na sa iyo, tayo mismo malalaman natin kung paano mag-adjust sa ibang tao, di ba? Amen. Kahit nga kami, yung every time na maghihiling, tapos gumaling, tapos mawala, ang mangyayari dyan, para ka rin kasi siyempre, sabi pa ni Prophet, ikaw naghihiling yan, pagka gumaling, hindi na babalik. Diba? Medyo parang maano ka, di ba? Kaya nga, encourage kahit sa mga kabataan, kahit na may mga, ito may makikita namin parang may mga, di ba? We are always encouraging you. We are not condemning through your sin or through your mistakes. No. Amen. That is not, hindi yan ganyan or hindi yan ang way ng pag-serve ng Panginoon. Amen. Amen. Kung may makita kang kamalian sa isang tao, intindihin mo. Amen. Diba? Isipin natin, may pagkakamali siya, tapos kung titingnan mo, ganito. Tapos, titingin ka sa sarili mo, para naman walang, di ba? Parang wala naman meron. So, the moment na maintindihan mo yung pagkakamali ng isang tao, intindihin mo yung may pagkakamali mo. So, walang mangyayaring judgment or condemnation dyan. Amen. Kaya nga, Jesus Christ dumating sa mundo, hindi para i-judge or i-condemn yung tao, kundi, isisave yung buhay ng mga tao, di ba? Di ba, kung makikita natin, yung mga religious people, di ba, sabi nila, uy, bakit ka nakikisalo sa mga makasalanan? Bakit ang makasalanan ba? Hindi ba yung tao? Amen. So, pinapakita lang dyan ang tunay na pagmamahal ng Panginoon na Amen. no boundaries, walang pinipili, kundi lahat. Mayaman, mahirap, bata, matanda. Pinapakita ni Jesus, may sakit, walang sakit. Lahat pinapakita ni Jesus na importante lahat ng tao.
Amen. So, pag may pagmamahal tayo sa Panginoon, kung tumitira tayo sa pagmamahal ng Panginoon, kahit ba anong makitang kamalian ng isang tao, hindi ka makakakita sa pagkakamali. Ang makikita mo palagi, mahal ko ng Panginoon. Yan ang palagi mo makikita. Amen? So, ang kagandahan dyan pag nasa atin ang pagmamahal, kasi pwede na tayo magpupunta sa ibang tao. And that is the way how we live a Christian life, but we are not tolerating sin, we are not tolerating mistakes. Amen? Amen. But all we need to do is to understand sa bawat isa ng buhay natin. Mga tao natin. Amen? So, yan. Praise the Lord. Lord Jesus. So, ulitin ko pagbasa. 1 John chapter 4 verse 16. We know how much God loves us and we have put our trust in His love. God is love and all who live in love live in God and God lives in them. So, God bless your family. Shalom to you. God bless you. Praise the Lord. Amen. Salamat. Kanina yung maingay. Ha? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, before I start, hallelujah, allow me to acknowledge to all the viewers. Hallelujah. Family RJ Kalumpang Martin. God bless your family. Jessie Maluya. God bless your family. So, yung mga nauna, hallelujah, hindi namin acknowledge. But the moment na nakapanood po kayo ng live, God will gonna bless you today. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, yung sa akin, Sarap ka. Sago ka eh. hindi, narinig na po ako dito. Hallelujah. So, yung sa akin po, in the book of Ephesians chapter 4 verse 26 to 27, sabi dito, and don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry. For anger gives a foothold on the devil. Sa Tagalog, kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. At huwag ninyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Ayan, so, pansin nyo na halos yung natin, iisa yung pinupunto. Yan, so hindi yan siya, kumbaga hindi yan siya na, nagkataon lang siguro. Hindi siya aksidente. Talagang meron talaga sa bawat fellowship natin, meron talagang tinutumbok ang Panginoon. So, ibig sabihin niyan is meron tayong merong sitwasyon ngayon na may hinaharap na ganyan. 'Di ba? So, yung mga advices na matatanggap natin is talaga natin, i-apply talaga natin para hindi tayo ma-shaken sa panahon na kung meron ka mang nararanasang ganyan, 'di ba? Bagkus kung ano yung napag-usapan or ano yung naiparating sa atin ng Panginoon, ano yung revelation sa bawat isa, yan yung i-apply natin sa sarili natin. Yan. So, yung dito, sabi niya, huwag kayong magkasala at huwag ninyong hayaan hallelujah, praise the Lord. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. Pero dati kasi sa panahon, once na ang tao galit, doon lalo mas nagkakasala. 'Di ba? Once na ang tao makaramdam ng galit, doon mas lalong nag-iigting yung yung pagnanasa niya na makasakit sa tao, makasakit sa kapwa, hindi man physical pero salita. Grabe grabe mag-condemn ng tao, grabe mag-persecute ng tao. Once na ang tao may emosyon na nagalit sa damdamin, galit sa puso, 'di ba? Pero tayo na sumusunod sa kautusan ng Panginoon, syempre tinuturo talaga dito na once na may maramdaman tayong mga emosyon na tingin natin hindi galing to sa Panginoon, andyan talaga yung tinuruan tayo na mag-rebuke. 'Di ba? Kasi hindi mo naman talaga masasabi na sa bawat araw wala ka talagang mapapansin na na pagkakamali. Meron at meron talaga. 'Di ba? Kahit dito sa loob ng bahay or sa labas or sa mga kausap natin through online, sa family natin, may mapapansin ka talagang mali. 'Di ba? So, kung makaramdam ka man ng emosyon na tingin mo hindi na tama to, dapat that's the time na matuto talaga tayong i-rebuke. 'Di ba? Kasi wag talaga nating hayaan na madadala tayo ng emosyon natin para lalo tayong magkasala.
Dapat gamitin natin yung emosyon na yan para mas lalo tayong yung manindigan sa itinuro sa atin na once na makaramdam ka ng ganyan, kailangan hindi yan tatagal. 'Di ba sabi nga kailangan hindi lilipas yung araw na mananatiling galit ka pa rin. Kung dati talaga ganun na kahit lumubog na yung araw, natulog ka na, galit ka pa rin, pagising mo galit ka pa rin, susunod na gabi galit ka pa rin hanggang pagising. Ganun talaga. 'Di ba? Ganun talaga yung halos abutin ng 1 linggo galit ka pa rin. 'Di ba? Pero dito once na makaramdam ka, tinuro talaga na kailangan matuto talaga tayong lumaban pag alam mong hindi nangagaling sa Panginoon yung emosyon na yan. 'Di ba? Matuto talaga tayong labanan. Hindi natin yan gagamiting dahilan na hindi nasaktan ako eh. Hindi masyadong masakit yung sinabi niya eh. Para para mas lalo tayong ma-pressure na gantihan yung tao. 'Di ba? Hindi siya dapat magiging dahilan. Bagkus gamitin natin yung mga itinuro sa atin. Kaya nga we are so blessed na nakakilala tayo ng propeta ng Panginoon, na isa tayo na nakakonekta sa ministry na to. Kasi kung noon, hindi naman talaga natin alam na yung mga wrong emotion na yan is galing sa kaaway. Ang alam lang ng tao noon, that's normal. Normal lang yan sa paningin ng tao. Tao lang naman ako. Andyan talaga yung magalit ka. Tao lang naman ako. Hindi ko siya pansinin kasi, pag pinansin ko, magkakasala lang ako. 'Di ba? Ganyan yung mga prinsipyo noon na wala pa dito sa Yaong. Na ang tagal-tagal na nung nung mga alitan nyo, andyan pa rin yung hindi ka makapagpatawad, andyan pa rin yung mga yung galit mo na hindi talaga mawala-wala. Sasabihin, kahit mamatay pa ako, kahit hanggang kamatayan ko, hindi talaga mawawala sa akin yung yan. Hindi ko yan kayang patawarin. Yung ganun ba? Na ang tao makapagbitaw ng ganyang salita. Kumbaga, sumpa, itinuro yan dito. Pangki-curse yan na na hindi ka makapagpatawad ng tao dahil sa galit na yan. 'Di ba? Kaya nga ang tao dahil sa mga ganyang emosyon, sakit talaga yung kahantungan. 'Di ba? Mga talaga, wala talagang magandang nagiging bunga ang naidudulot niyan. Kaya ngayon, kung may mga emosyon man, matutunan natin na i-apply talaga yung mga natututunan natin para hindi, kasi alam naman natin sakit talaga yung kahinatnan yan kapag hindi mo in-apply yung itinuro sa atin ng propeta, sakit talaga yung kahantungan yan, 'di ba? Pero dahil alam naman natin yung katotohanan, sa katotohanan talaga tayo, wag na nating wag na tayong magpaligoy-ligoy pa na na parang masyado pa nating baby yung mga sitwasyon. Wala na tayo sa sa baby era. Na tayo, kailangan natin magpaka-matured. 'Di ba? Sabi nga ni Daddy, buti sana kung baby ang kalaban mo hindi naman. 'Di ba? Na yan, mas may pa yan sa'yo. Kumbaga mas alam pa niyan yung pinakakahinaan mo. 'Di ba? Kaya wag mong hayaan na madali ka. Dahil lang sa mga ganyang emosyon, wag mong hayaan na yung emosyon mo na yan makakapaghantong ng makasakit ka ng kapwa mo. Amen, family. Amen. Ayan. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas dahil once na nakapasok na yan si Satanas, hallelujah, kumbaga hindi pa nga si Satanas yan tinuro ni Daddy, si demons pa yan Yung emosyon na yan, wrong emotion, si demons pa yan. Hindi pa yan si Satan. After pa yan ni demons, saka palang papasok si Satanas. Sino ba si Satanas? Sakit, karamdaman, kawalan, kamatayan, kahirapan. Diyan na. Magsimula na yung away-away sa pamilya, galit sa kamag-anak, galit sa magulang, sa kapatid, or sa mga anak. After niyan, nakaguluhan na yan, sakit, karamdaman, kahirapan, kawalan, hanggang hahantong na sa kamatayan. Untimely death. Hindi pa dapat mamatay sa insaktong panahon, pero dumarating at dumarating doon dahil sa mga emosyon. Diba? Nagalit, nag-react sa mga bagay-bagay na nakita, inatake. Dead talaga. Untimely death talaga yung kahantungan, Jesus name. Kaya ngayon na alam naman talaga natin, bagkus may mga tao lang talaga na hindi talaga, masyadong iniintindi yung itinuturo talaga ng propeta. Kumbaga, pasok lang, labas sa kabila, parang wala lang. Ganun lang. Pero ngayon, na nasa mga huling araw na tayo, hindi na tayo dapat magpadaya pa. Alam na natin yung katotohanan. Alam talaga natin. Dapat hindi na tayo magpalinlang. Di ba, family?
Diba? Kung ano mang emosyon nararamdaman mo ngayon, i-ano mo na yan. Kung hindi yan galing sa Panginoon. Ano lang, bawat sitwasyon, ipagpasalamat lang natin. Kasi bawat araw talaga, meron talaga tayong mga battles na, na kinakaharap. Kasama talaga yan sa buhay natin. And yan, part lang yan ng test sa atin ng Panginoon kung hanggang huli. Di ba sabi nga, patatagan to. In these last days, patatagan to. Kung hanggang saan ka tatagal. The moment na dadating ang Panginoon, nananatili ka pa rin ba or tumiwalag ka na dahil sa hindi mo nakinaya yung sitwasyon. Dahil sa hindi mo nakinaya yung sinasabi ng mga tao sa labas. Yan, kaya hanggat maaari, sinasabi ngayon, halos topic ngayon ni Daddy and ni Mami, huwag makinig sa mga salita sa labas. Makinig ka sa mga salita ng mga servant of God, ng mga tao na talagang nakakonekta talaga sa Panginoon. Pwede dyan, makinig ka ng advice, ng mga kung may sitwasyon, dyan ka makinig, dyan ka humingi ng tulong. Pero kung sa labas, magpa-advise ka, makinig ka sa labas, walang anuhan yan. Katulad ngayon, may sabi nyo lockdown? Yan, kasi dahil dun sa mga sakit-sakit, kung wala tayo sa Panginoon, baka tayo ngayon, nagmamas na rin ngayon. Diba? Baka tayo ngayon, takot na rin lumabas. Diba? Kasi pinapakinggan natin yung sa labas Diba? Kung yung tinayuan natin yung yung salita ng Panginoon, tinayuan natin yung katotohanan, hindi tayo matatakot. Diba? Kasi mas makapangyarihan yung natin pinagkakatiwalaan kaysa sa salita ng tao sa labas. Diba? Kaya ngayon, manindigan tayo kung ano yung mga natin, narinig natin. Ha? Amen, family. So, yun lang. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hindi ikaw. Ito sa akin. 1 John chapter 4 verse 18. Such love has no fear, because perfect love spares all fear. If we are afraid, it is for fear of punishment. And this shows that we have not fully experienced His perfect love. Galaw. Last days na yan si Jia. Naka-screenshot na yun, B, nandun na. Naka-screenshot na yun sa gallery. Madali lang pala. Sige nga. Paliwanag mo. Sa Tagalog, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap ng pag-ibig ang anumang takot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Yan. Lalo na ngayon sa sitwasyon ngayon. May Sakto, no? may pamas na, Agad ba? may May pa-quarantine pag-counter-attack na. sa mga bad news ba, no? May good news na pag-counter-attack. May agad. Ang sabi dito, walang kasamang takot ang pag-ibig ng pinapawigan at ng pag-ibig ng anumang takot. Ayan. Katulad ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, in the last days. Sabi dito, buhay natin ang pag-ibig natin. Yung gagaya ng love you and me, diba? Kung ang sabi dito, buuin mo yung pagmamahal mo sa kapwa mo at sa Diyos. At wala kang dapat ipangamba. Sabi nga ni Pastor, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero may reaction pa rin yun, di ba? So, pero hindi ibig sabihin nun, batuhin mo talaga siya ng tinapay. Ibig sabihin, batuhin mo ng pagmamahal. Masakit yung binato niya sa'yo, batuhin mo ng pagmamahal. At yun ang paraan para siya mismo din ay mawala yung galit niya sa'yo. O siya, humupa yung yun.
Bakit? para maranasan niya. Para maranasan niya yung ano, Galit ka sa pagmamahal, para mahupa yung galit niya sa'yo. Ito yung dahilan, kumbaga, alam naman natin yung galit ay gawa ni Satan yun. Kumbaga, huwag mong hayaan gamitin ka ni Satan para maging sandata niya. Kumbaga, huwag kang mag-alinlangan. Kumbaga, kung may hindi magandang sabi dito, kung kailangan magpakumbaba ka, gawin mo hanggang sa umupa na yung sitwasyon. Yun, tsaka mo bigyan ng may naon na pagmamahal, siya na rin makakatanggap ng mawawala na yung yung gulo. Pwede ka matakot. Huwag kang matakot. Sabi, parang sinabi ng Diyos. Kasi ngayon, parang ngayon eh, sa telepono niya, nag-lilang din. Oh. Russia, nag-lilang. 7.5. Ngayon, kailan lang po? Ako. Kahapon lang, Russia? Building. Oo. Yan, kagaya niya. Yung sinasabing dadating Ayun, yung yan, raptor. yung mga sitwasyon. Bakit ka matatakot kung alam mo kasama ng Diyos? Amen. Pati Ang mga natatakot, yung hindi buo yung Yun. pagtitiwala nila sa Diyos. Amen. Yun yung dapat matakot. Kasi alam nila kung saan sila, kahit sila, alam nila kung 50-50 sila. Diba? Amen. Sa sarili Yung nila. pagtitiwala. Do not fear, I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Amen. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with Amen. my righteous Amen. right hand. Amen. Yes. Kasi ayaw yun. Isa rin niya, kaano niya. Hindi, Yan yung parehas sabi. lang, parehas lang. Sabi kasi dyan, huwag Huwag ka matakot. Dito kasi sabi ko, Yan yung parang pangako ba? huwag kang matakot kasi kasama mo, I'm with you. kumaga, nasa tabi mo. Amen. Akong bahala sa iyo. Parang Amen. sinabi ng Diyos na magtiwala ka lang sa akin. Ako Amen. na bahala sa iyo. Amen. Pero marami din nagtitiwala sa kanya taliwas sa mga Tama na yan, ang puso na yan. Depende na. Yun nga, yun na yung ano. Ng tao. Yan na yung- kagaya na, lahat naman tayo tumatawag, kasalanan mo hindi. Diba? Wala naman nagsasabi dyan, yun nga, gaya ng lindol, lagi na namin yung lindol. Lahat, kahit hindi mo kilala yan, hindi mo naman alam kung lahat yan, buo ang titiwala sa Diyos. Pero lahat walang nagsasabing hindi tungkol sa Diyos. Humihingi talaga ng tulong sa Diyos. Pero ngayon, parang Yan ang sabi. parang liwanag na tao talaga. Malapit na mabalik ang Panginoon. Kasi lahat naman ang may naranasan din yung mga linog na. Diba? Tignan natin kasi nagano yan it tells about future talaga, di ba? So, ganun kasi yan. Diba, tingnan natin yung mga tao, di ba, na yung mga yumayaman. Dahil dahil, di ba, for example lang, dahil yan is confidence sila. Amen? Kumbaga, pag hindi sila matatakot na kung ano mangyari, bahala na. Kumbaga, tingnan po natin, madalas sa mga umuusbong or nag-rise up or sa hanap buhay nila, di ba? Sabi niya nag-prophet. Madalas yan dahil kumbaga buwis talaga, di ba? Para bang ito, for example, sila ng business. May pera na. Hindi nila iniisip na magbabankrupt sila. Inisip nila na tataas. Pag magbabankrupt yan, that time, pa rin yan, susulong pa rin yan. Tingnan po natin yung ibang kahit wala, hindi nila kilala ang Diyos. Pero tingnan po natin, umusbong sila, di ba? Dahil confident sila sa ginagawa nila ba? Nilabanan nila yung takot nila. Nilabanan yan. Kasi kung sa
sa susunod na buhay, di ba, lagi nga sinasabi, sa susunod na buhay, mas gagalingan ko. Amen. Kung hindi mo kasi siya gagawin ngayon, hindi mo na siya mababalikan. Hindi mo na siya magagawa pa sa... Pag matanda ka na, hindi mo na siya magagawa. Amen. Kasi ano kasi yan, prinsipyo ba, di ba? Pag sa susunod gagalingan ko pa, sa susunod pag medyo ano pa, gagalingan ko pa. Hindi ba natin alam yung bawat isa natin, di ba? Yung Sunday, na-topic na natin yan, yung sinabi na yan ng prophet. Bawat isa sa atin, may binibigay na ng Panginoon na, something ba na, kakayahan ng bawat isa. Amen. So, may binibigay na, di ba? May binibigay na ang Panginoon sa atin. Kumbaga, pareha lang yun lahat. Nakadepende lang yun sa tao kung paano niya papalaguin yung binibigay ng Panginoon, di ba? Kaya, I encourage you, huwag natin sayangin yung binibigay ng Panginoon. Amen. Mataas pa yung panahon, mataas pa ang panahon. So, yan, pag yan, binigay sa iyo ng Panginoon, pausbungin mo yan. Yung ability na or mga gift na binigay sa Panginoon sa iyo, pausbungin mo yan. Pausbungin mo. Although, kahit hindi pari-pariho ang pagtutubo niyan, at least magtutubo yan. Nakadepende rin yan sa iyo, diba? May yung isang tao, may 10. Tumubo ng 10. Yung isang tao, tumubo ng 5. Kaso yung isa, Dahil sa takot. Dahil sa takot, Pastor. Ayan, dahil sa takot. Hallelujah. Walang Kaya hindi mo confidence lang kailangan dyan. Amen. So, Amen. yan, kung gusto natin, kahit sa atin, sa isipan, prinsipyo lang din yan eh. Amen. Diba? Like for example, kung magbi-business yung tao, tapos isipin niya, bankrupt ako nito, ay huwag ka nilang mag-business. Amen. Kung gusto mong Negatibo ka. negatibo ka ganun. For example ba, sabi na ng Panginoon, I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you. Bakit ka pa matatakot? Bakit pa magdataw? Wala na, sinabi na yun ng Panginoon, that is the promise of God. Like for example ngayon, yan, di ba, ang salita kasi ng Panginoon, yan ang, puputol sa lahat ng negatibong salita. Amen. Amen. For example, like kanina, di ba, narinig tayo na mag-lockdown. Kaya na yan, sinabi sa verse na binasa ni Minister Zena, kung huwag tayong matakot. So at least, pausbong pa lang yung balita, pinipigilan na yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Sa moment na nagpipigil. Wala akong tayo matakot eh. Amen. Amen. Ay, di ba rin magkakandara pa sila sa So, meaning, pag yung tao may Diyos, relax lang palagi yan. Amen. Kasi alam, di ba? Sabi ni Louie na, huwag kang matakot kasi katabi mo lang ako, kasama mo lang. Although hindi mo makikita, pero totoo yan, kasama natin ang Panginoon. Katabi natin ang Panginoon. Amen. Amen. For example, kahit tayo, pagising natin sa umaga, for example, bigyan mo ng bakante ang Panginoon sa buhay natin. Kasi nandiyan ang Panginoon lagi, di ba? For example, yan. Siyempre ng bangko, bigyan mo ng upuan. Example lang na, yan. Even visible yan. Pwede ka rin na magsasalita ka dyan. Diba? Isipin mo na nandiyan o kaya sa harap mo. Todo yan. Kaya nga, kahit tayo lang mag-iisa, meditation kailangan, di ba? Kung may problema ka, huwag mo isabi sa iba, huwag mo dalitso ka sa Panginoon. For example, or sa mga servant ng Panginoon. Kasi kapag makikinig ka talaga sa ibang tao, sure talaga, kahit ano pa kaganda yung sinasabi ng tao na pinaglapitan mo. Amen. As long as wala yun sa salita ng Diyos, Amen. magiging delikado pa rin yung sitwasyon ng tao. Amen. Si Satanas pa naman, hindi siya, once naman linlang siya, hindi pa naman pangit agad yung tira niya. Maganda talaga. Yan. Diba, yung si Jesus Christ, kung makikita natin, okay, Jesus, basta lumuhod ka sa akin, ibibigay ko lahat ng mga ito. Hindi man makalingan si Satanas kasi from the beginning pa lang, diba? Kumbaga, aangtingin talaga ng ganda. So, kaya tayo, careful din tayo sa mga, kasi may magagandang salita. But if yung salita na yan, hindi galing sa salita ng Diyos, Amen. or hindi nakatong sa salita ng Diyos, pwede yung magiging conflict yung sitwasyon. Amen. For example, may mga naghihiling din. Tapos, sukway, or kumbaga, hindi nakao yung Demon's effect. demon's effect yan. Yes, gumagaling din naman. Diba? Gumagaling din. Pero pagdating ng mga araw yan, ang magsasapir, ikaw at saka yung nakasunod na generasyon. Or sa pamilya, apektado ka mo. Yan ha? So, Kasi maniniwala sa Diyos yung pag-gumagaling sila. Mm. So,
Sinabi pa nga, hindi daw pabalik yung Panginoon. So, siyempre, sama yun kasi, bawa, yung nakita ko naman na hindi makalakad, nakalakad eh. Sa ito, parang si Panginoon nila yun. Ano ba, parang maantig na. Oo. Tinuod, mga mo kayo nang pumunta, tinuod, yun mo. Yan kasi ginagawa ng demonyo eh. Para bang, Yung pagkita siya ng ginamit ng tao. makita din sa ng gilas ba? Amen. Akala natin na, uy, galing sa Panginoon to. Hindi ba? Kaya nga ngayong huling araw, marami talagang malinlang na tao Oo. sa Antichrist. Lalo na kung wala talagang salita ng Panginoon. Marami malinlang. Iba't ibang lugar na nakapunta doon. Saan yan nag-start, Uncle? Yung sa Buanga yung Batanon ba? Bata? Batanon Bata? pa yun, nasa 20 plus yata yun. Oo. Anong ginagawa niya? Maghihiling siya ng tao. Lahat na may pare doon na hindi makalakad. Hinihiling niya, tapos nakalakad. Sabi niya, sige, magbabalik ka sa mag-serve ka ng sa Katoliko ba, sa simbahan. Tapos may doktor doon na niya binigyan siya ng Hilux. Hilux? Bagong Hilux. Anong Hilux po? Yung sasakyan na, Kumbaga binigyan siya ng doktor. regalo niya. Offering din. Regalo. Doktor na yun. Oo. Tapos sabi pa niya na, sakit naman na. Ay, yung mga doktor, yun ang iskwilahan. Nakaayo ba mo ane? Ako yung iskwilahan. Nakaayo mo, kaya bang ipangman ng doktor ba? Eh, dapat maraming tao kayo sa labas. Pero sino po ang inaano niya? Sino yung sinasamba niya? May dami ang larawan na May mga rebulto, Oo. may mga imahe. Dito Sa sa kate kanto. natin. Sabi pa naman niya na hindi daw babalik ang Panginoon kasi sa Suwanik ng Jowa, di na kung siya mabalik sa kalibutan. Eh, ang dami nagbabasa kanya. Oo, mas alam pa niya. Oo. Yung hinaharap. Eh, siyempre, yung mga taong naayon niya, tumutuon niya, kaya kailangan, naayon ko, naayon ko. Kaya mo siyang hilig, kaya po, Kabalog yan. para ba? Alam mo yung pastor? Umana na. Umana na yun. Na, Mayuhan. at ang Kabalog yan. imutihan ba? Pag gaturugaan na, kan. Turugaan na, sigarilyo. Oo. May Ako house. sa man, sir. Wala. Gusto di ka muna tawag ka, turugaan na, dali. Kaya pa. Ang ganda, ano na, sir? Dami Ay, kayo. grabe ka mo din. Dagana kayo ng kalaking lugar kaya ito nila niya. Maling kasi kagilitan na sa paniniwala ng tao. Oo, nagano nagiling. Kaning mga itong mga taong tong nagano walang discerning. Walang Kita na. Trakat na yung umaga pa ng alas 4. Uy, grabe, ang daga naglinya. Dami kayang nagtatraffic Pila? daanan sa sa bahay niya. Last day na yun eh. Hindi, Last day na kasi pinagbabawalan na siya. Hindi, nagano pa rin siya. Hindi pinagbabawalan Kasi yung dami kasi nagbabash na. Huli na siya eh. Bakit? Nakakatay na lang. Noon na niya. Oo, pati yung mga patay kasi nabubuhay. Oo, as in? As Baka in? namumutla na. Pati yung mga namumutla na. Sikat yun eh. Hindi nakapala yun. Sikat yun. Sinasabi niya pa si Jesus. Yung pa naman direction doon. Kapag tumatabas Kasi yan, si Jesus. Oo, totoo si Jesus. Pero hindi na siya babalik. Pag nakangumasa, hindi na siya Ang babalik. dami kaya dito niya. Baka siya yung Hindi, gagamitin talaga ng... Ano yun talaga siya? Grabe yung mga tao sa kanya na Yung makita mo yung talagang tao. pag ginanon niya na, talagang yung mga pilay talaga, talagang magtatakbuhan na. Ganun din mo, ganun mo, anak ko din mo, ano? Pati yung mga nakabenda, yung mga nasa ambulansya. Tapos naka-Yossi pa siya habang ginagawa niya yun. Nasa buhanga ni Yossi. Tapos nagkaganon siya, inihiling niya yung mga tao sa akin. Oo, no? Inihipan niya ng Yossi. Kaya nga, tayo nga, kung sila nga, di ba? Epektibo nga, tayo pa kaya hindi. Na sa tunay talaga nag-serve. Sa ano kasi yun, tuga kasi ng hindi sumasama. Pero naniniwala siya sa ano, pero sinasabi niya na hindi na babalik. Yun lang yung ano niya. Yun lang. Parang doon lang siya sumablay. Okay na siya eh, sinasabi niya na napagaling ka, sinasabi niya rin napagaling, hindi ako nagpagaling sa iyo. Minsan nasabi niya rin, napagaling ka ng Diyos. Magaling. So, dahil isa sa Sabi prediction lang siya sa ano, sinasabi niya na, Hindi na babalik yung oh, yung doon siya nasira eh. Matawag na naman ng Jesus eh. Kaya siguro magkaan. Doon lang siya nasira, yung in-interview siya. Mag-isa lang lahat ng lahat ng mga manggagamot, Hindi na babalik mga siya. Bisaya. Ano ka? Jesus naman talaga yung ano. Huwag kang ano, hindi ako Isang galing ka ng
kuan. Bumuli na siya eh. Last na ano niya na yung panggagamot eh. Hindi, bumabalik din siya. Oo. Kasi Jesus, pero ang dami kasi nagbabas, ang dami kasi nagbabas na. Daming tao. Kaya ng Mas madami. Basta sobrang daming tao. Ano, parang sakot na sakot talaga yung ano nila. Ang dami. Ang hindi nila alam, ang Diablo din naman, may kapangyarihan din naman. Marunong din naman gumawa ng himala. Kaya marami talagang malinlang. Kaya ito sa atin, mas maganda din yung ano, kasi nagbibigay din yan ng ano sa atin. May ano, at least sa pamamagitan din ito, mag-i-increase din tayo. Amen. Diba? Ano, hindi mo yung nagagawa. So ngayon, may Mas takot gawa ng... Oh, may kanya-kanya ng opinion. Dati, tahimik lang ang isa't Kasi isa. pag once natatakot ka, bababalisa ka na, hindi mo na alam gagawin mo. Amen. ang makapagtitrigger ng tao, hindi lang dyan sa ano, sa mga makikinig natin. Alam ko, kailan matitrigger yung mga balita, the moment na mag-interact na yung tao. Oo, mag-react na. Kapag ano. Maglindol, pero pwede mo naman, relax lang dyan. Pero dyan makapag-trigger kapag yung ibang reaction magre-react. Oo, maano ka ba? Ma-impartan. Yan, ang marato ka, ala. Oo. Ang Imbis na ikaw panatag lang ang eh. Indo nga ngayon, i-vlog-vlog na nga ng iba. Oh. Ano ba? Tumilindol dito guys. Tumilindol dito Vlog guys. pa naman nila. Hindi Hindi nila na alam yung camera guys. Huling ano na, no? Nag-ano pa, pera pa rin iniisip. Meron niya yung ano yung nasa lamesa siya, tapos di ba lumilindol na, eh, may isang case ng Red Doors. Niyakap niya talaga yun para di mo naglag ah. Yan po, pag yung tao may problema, pag mag-react ka sa problema, dyan ka na, matitrigger ka na, pag mawawala na yung peace mo, ayan, wala, hindi mo na alam anong gagawin mo. Tuloy-tuloy na yung... Oh. Bali lang ba? Kahit sa, for example, may hanap buhay, may hanap buhay ka naman, di ba? Oh. Tapos, may problema, tapos makikinig ka, ito, nawala pa, utang. Matitrigger yan. Kung gano'n sa liba rin, mag-react ka ng wrong reaction dyan na magsimula, magtitrigger na lahat. Hindi mo na malaman ano yung gagawin mo. Amen. Diba? Kaya nga, kahit yung iba, kahit pa milyonaryo, mayaman, pagdating sa problema, pagdating sa sakit at karamdaman, kahit ilang bilyon pa yan, mawawala yan sa isang bilap, sabi ng tao, diba? Kasi, ang reaction ng tao dyan magagaling ang mangyayari sa kanya. Amen. Bilyon-bilyon na pera, mawawala. Kasi wrong reaction ang nagdadala sa kanya sa maling landas. Amen. Kung dali natin ito, antay na death dahil sa wrong reaction niya. Oo. Amen. Imbis na ano, Ratol. imbis na opportunity sana yan dahil natatakot ka lang, ayaw mo na. Sayang yun, no, pastor. Magbakit ba tayo, gagubat na, aning tabok, bisag gabalod, ning tabok yun, nalunod. Kahit tibok pamilya, tabok na sa mga tungkol kinaratol sila ba? Layo. Kung una-unahon mo, biya dagat. Nung una pa yung mga 1997, 2000 bata pa ako. So, nag-predict na ngayong buwan na yung darating yung Panginoon. Lahat, aray na mga baka, karabaw, binibinta nila na mura lang. Eh, hindi naman, parang napapanin talaga eh. Asa. Mga karatol yun, naigubat. Ang dahil sa, mapapit na ta, yung uban, relax na sila, nagratol. Kusukin balog, mapapit na ta niya. Kung dagat niya, bukin, ay gusto ko, musulog sila sa may sakyan kung makasulong sila, pero makapanganda ng mga tao, kay dito palang daan, sa may sakyan nila ng mga pamong, sakay pa man sila daan. Narato lang ito, pamilya. Ano yun? Sumakay ng bangka? Tapos ang bangka nila, ang liit. Aso. Pero yung ano ngayon, pastor, yung ginagawa na ano, yung second kawa daw. Oo, yun. Ano mo yun, Pastor? Ano kaya, totoo kaya yun? Yung sa, ano yun? Ito, sabi na ni Diyos. Bible. Thessalonica verse 2 to 3. Huwag kayong magpapadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng swail na tiyak na mapapahamak. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ng lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. 7, pero mga nasa 7. Ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos
at magpapakilala siya Sa Diyos. ang Diyos. Siya ang Diyos. Antichrist. Hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na ito sa inyo. Nang ako'y kasama pa ninyo, hindi pa nga lamang nangyayari ito. Dahil may pumipigil pa at alam niyo kung ano iyon. Ano nga ba yun? Lilitaw ang Swail pagdating ng takdang panahon. Ngayon pa man ay palihim na siyang gumagawa ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. Ano ba yung humahadlang sa kanya? Kung maalis na ang humahadlang, mahayag na ang Swail. Ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang Swail sa pamamagitan lamang ng pag-ihip at pupuksain niya ito sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Amen. Paglitaw ng Swail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Ayun, dilitaw daw yung Swail. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahama, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. So maraming tao ang naloko. Amen. Kasi maraming tao hindi hinanap yung totoo. Amen. Tapos naniniwala siya. Naku. Tayo, keep our Ito faith pa. talaga. Pero lumitaw na kaya yan. Yan, pagpasalamat eh. Hindi pa yan, no? Hindi pa yan lumalabas sa ngayon. Meron na marami na. Ligtas sa kanila. Marami na pero hindi mo... Pero may isa yan, Pastor. May pinaka-isa talagang mamumuno talaga na Antichrist. Oo. Siya ang magpaano sa Panginoon. Oo, siya talaga yung ano. Pero pagdating ng Panginoon, wala. Dadayo na nga third Yung mga temple. tao, Nasa- sasama talaga sa kanya. Dadayo na yung third Hindi na- temple eh. hindi nakikilala sa kanya, ang mga tao sasama talaga sa Nasa desisyon din po ng tao. Oo, Pastor. choice talaga ng Sabi tao. kasi dito, dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng Choice talaga. kamalian at maniniwala sa kasinungalingan. But before magre-reign ng Antichrist, lahat ng mga naniniwala sa Panginoon, kunin mo. Kunin talaga muna. Rapture yan, rapture. Before Rapture. mag-reign ng Antichrist. Pero pag hindi ka makuha ng rapture, basta issue na yun. Kasi kung magre-reign ng Antichrist, diba, kung tignan natin, yung sinabi niya na babalik ang Panginoon. Kunin mo na, bago ako. Pero ang una yan, Pastor, yung marking ng 66, ang una yan. Hindi. Pag na-rapture na, di ba yan? Hindi, Andyan na? ang una yan, 66 muna. Kasi Yeah. pag hindi ka magkapatagtak, hindi ka naman makabili doon. Oo. Ano yan? Nag-start na yan sa ibang bansa. Oo, Parang sa ibang nag-start bansa siya nag Dito meron na yan. Ang Ano sabi lang ng nung is- wala lang sa balita talaga. Hindi siya Kaya nga nilalabas. sa atin lang, Pagkatapos ng 666, Yung rapture. hindi ka ang paghanda na talaga natin yung rapture. Pero huwag ka makailang. Kasi sabi naman ng Panginoon na lahat ng maniniwala sa Kanya maliligtas. So, rapture na muna. Yan, pag rin ng Antichrist. Kasi pag, di ba, for example lang, wala mo nang rapture tapos mag-rin ng Antichrist. Siyempre, parang, ano naman, di ba, maraming mga ano talaga. Pero, yan, rapture take place. Tapos, yan, magre-rin ng Antichrist. Doon na yung salvation na sampilitan talaga. Ikaw talaga, deny Jesus or die. Kaya ngayon, nangyari na ngayon eh. Kaya kung sa atin lang, just ang i-prepare natin is dito sa last days, yung rapture. So, sabi ni Prophet na ang masasali lang sa rapture, yung may mga Holy Spirit. magagandang ugali. Good character. Fruit of the Holy Spirit. Pagmamahal, love, peace, joy, self-control, yan. Ayun naman na pag andyan yung Panginoon sa atin, automatic na yan, the Holy Spirit is in you na. Amen. Depende na lang yan kung paano mo pagbalansihin, kung paano mo paghandol, kung paano mo tinitake si Holy Spirit sa bawat buhay natin. So yan na, calcium na huwag talaga natin na para bang masasaktan ang banal na Espiritu Amen. sa buhay natin. Amen? Amen. Yes, hindi mawawala si Holy Spirit sa atin. Minsan-minsan lang, tayo lang talaga ang malayo sa pamamagitan ng mga maling or bad
karakter. So, yan. Pag-ingatan natin ngayon, even ngayon sa season, ngayon na season, pag-ingatan talaga natin sa Holy Amen. Spirit. So, Holy Spirit is love, peace, joy, self-control, faithfulness, kindness, the nine fruits of the Holy Ghost. Amen. Yan ang pag-ingatan natin. Amen. Amen. Okay, so let us pray. Pray tayo. Hallelujah, Father. Let's pray lahat. Okay, touch your head now. Touch your head. Hallelujah. Let us pray. Mas po kayo nila kung tubuliya. To those who's watching this live streaming, can you pakilagay po yung kamay niyo sa ulo niyo? Hallelujah. Pastor will go into pray for you. Father, we praise you this day, this morning. It's another day of increase. It's another day of experience of your presence, of your glory, of your power, of us, through the life of your people, even in this place, O God. Right now, Father, I invite you to declare that every word of declaration, every word that proceeded in our mouth, it shall come to pass. Ang panghawakan namin, Panginoon, ang lahat ng mga salita sa aming buhay, dahil ito ang makapagbibigay kalakasan, ito ang makapagbibigay lakas loob upang kami ay magsamba at maniwala pang lalo sa iyong pag-ibig sa aming mga buhay. Salamat o Diyos, as we are serving you, even our family shall be saved through this kind of service, Father God. We thank you, Lord, we remain untouchable, undefeatable, immovable, unstoppable, unshakable, invisible, undefeatable, unsearchable. We are all hidden from the eyes of the enemy. Say this with me, I am blessed forever. I am blessed I am forever. protected forever. I am protected forever. Jesus' mighty In name. Jesus' mighty name. Amen. Amen. Okay, so family, shalom. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Those Lord. watching right now, hallelujah, be blessed. God bless you, and God will always increase you no matter what happens. God will increase you. In Jesus' mighty name, shalom to you. In Jesus' mighty name, see you this Sunday. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless your family. Doloy Pareja, Jessie Malia. God bless your family. Thank you for your watching. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. Shalom, shalom, shalom. Bye, family. Bye. God bless See you you. tomorrow. Next live.